Sa video na ito, ating pupuntahan ang isa sa mga pinakadinadayong bundok sa Zambales. Ito ay may taas na 1,486 meter o 4,875 feet. Ang Mount Pinatubo. Ang pagputok nito noong 1991 ay nagdulot ng napakaraming pinsala at ikinukonsidera na second largest eruption of the 20th century. At sa paglipas ng panahon, unti-unti nating nasaksihan ang pag-usbong ng natural nitong ganda na siyang nakatulong sa pag-unlad ng turismo at makagawa ng trabaho sa mga lokal. Kaya tara, samahan niyo kong akyatin, libutin at enjoyin ang napakagandang bundok na ito. Good day guys! Another day, another hike. Ang una namin ginawa dito ay nagpa-register kami sa tourism office para makapag-sign ng waiver. And di ko na nabidyohan dahil madaling araw pa noon at sobrang daming tao ng mga oras na yon. Katapos ay naghintay kami ng 4x4 na naka-assign sa amin papuntang Zambales. Mga kasama. Hello. Hello. Hello vlog. Dito kami ngayon sa close ban. Malapit lang po siya kaso yun ka na. Ay, hindi lang. Yun na yung pinakamatagal sa oras o... Pwede natin gawin 20 minutes yun sir. Pwede. Yun o. Hindi kasi gusto nila ano daw eh. Hindi mainit na... Pero ano, pagka ano, stop over tayo boss. Kung may gusto po kayong ano, sabihin niyo lang ako. Yun nga, hindi rin namin alam saan boss eh. Kaya sige. kung ano, Okay. kung Sa may Toblerone. may masasuggest ko yung magandang puntahan. Ano yun natin yun? Stop over natin. Yun lang ba yun boss? Yung pinaka... Meron pa naman dyan sir. Meron. Basta yung may magandang view tsaka... Kasamahan niyo po yung mga ta? Hindi man. Yung nasa unahan. Tarang ata ba? Yan ba? Oo, yung... Sama natin. Kasi sabihan mo mo kaya Parang Hindi tayo nauna, di ba? pero may sumunod ako. May sumunod. Di ba ano, isang grupo na lang yung Okay. yung binabayan. Parang apat. At yun na nga, lumarga na kami. At grabe, sobrang ganda ng view dito. Yun nga lang, may daan talaga na maalikabok at sobrang lubak. Kaya mainam na magdala ng face mask, lalo na yung mga naka-open space na sasakyan. Kung wala ka mang dalang face mask, huwag kang mag-alala dahil napakaraming nagbebenta dito na lokal na siyang pangunahing pamumuhay nila. Ang pagbili sa kanilang produkto ay sobrang laking tulong na sa kanila. At wala nang patumpik-tupik pa, tara, samahan nyo kami sa biyahe na ito.
So nandito kami ngayon sa Toblerone Hills. Mukha ba siya talagang Toblerone? Ayan o, ganda sa likod. Color-coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. Pansamantala, huminto kami sa isa sa mga tourist spot dito, ang Toblerone Hills. Sumikat ang bundok na ito dahil sa unique nitong struktura na parang hugis Toblerone. Ito ay nabuo sa natural na proseso ng kalikasan. Kaya tara, libutin natin ang napakagandang likha na ito. Getting harder to stay in control, but perfection is my only goal. Have to fight it 'cause At dito, napunta na kami sa drop-off point, kung saan magsisimula na kaming mag-hike. Dahil weekends kami pumunta, sinasabing humigit kumulang 300 ang mga 4x4 na nandito. Sobrang dami naming nakasabay na turista at medyo nakakalito lang dahil sa hike na ito, kung sino ang kasama mo sa sasakyan ay ito na din ang magiging kasama mo sa pag-akyat hanggang tuktok. Kaya ang mapapayo ko lang, kung magbubook kayo dito, ay sisiguraduhin yung ipapalista nyo sa organizer kung sino ang mga gusto mong kasama sa sasakyan. Dahil mag-isa lang ako, hinahayaan ko na sila na mag-decide para sa akin. Pero hindi importante kung sino ang kasama. Ang importante ay kung paano ka makisama at matutong pahalagahan at i-appreciate ang kalikasan. $25. Tingnan ko lang. Gusto mong hotdog? Sa taas po, 50 pesos na. 50 pesos. Baka 50 mamaya. pesos po isa. Ah, sige. Ang init ng hotdog. Yung kami na. Bumili kami ng hotdog tapos merong sign dito nakalagay. 2.5 to Crater. Malapit na kami yan. So, lapit lang pala ng Crater. Kumusta na, sir? Kunti na lang, sir. Hindi na lang. Kunti na lang, papabuhat na ako dito. Dahil pagod na kami sa pag-hike, nagpahinga muna kami saglit
at pumila ng matagal para lang makapag-picture sa sign. Kaya kung di ka nakapagdala ng baon mo, huwag kang mag-alala. Dahil napakaraming bilihan dito ng pagkain. Medyo may kamahalan nga lang, pero di naman ganun kataas. Marami ding CR na available, kaya mag-enjoy ka talaga dahil lahat ng kailangan mo sa pamumundok ay nandito na. Muli, nagpatuloy kami sa aming pag-hike. As you can see, open space ang area, kaya mai-recommend ako talaga na magdala kayo ng sunblock o kahit ano pa mang protection sa init. At dito, unti-unti na kaming nalalapit sa crater. Ang daan dito ay medyo masikip pero presko dahil napapalibutan kami ng mga puno at mga halaman. Medyo madulas lamang ang daan dahil maraming umaagos na tubig dito. Kaya mainam na magsuot kayo ng sandals or kahit anong uri ng sapatos na makapit at okay lang mabasa. Ito yung part na hindi namin inaasahan. Dahil yung mga naunang nag-hike ay pababa na, nagkaroon ng konting traffic sa pag-hike dahil sa sobrang dami ng turista. Bigayan ang daan, kaya dapat ay magbaon lang ng konting pasensya. Sa mga patuloy pa din nanonood sa video na ito, congrats! Dahil malapit na tayo makapunta sa crater. Medyo matarik lang ang mga hagdan dito at medyo nakakapagod. Pero mapapawi ang lahat pag nakapunta ka na sa tuktok. Kaya tara, puntahan natin ang tuktok ng Mount Pinatubo.